Christian POV. Nakamasid ako kanina pa kila Ellis at Camela, andun din ako nung pinagsasampal siya ni Lucy, sinabi ko ang tungkol sa nalaman ko kay Lucy para hindi siya maging syonga sa asawa niya. Kakaiba ka din, hindi ka talaga marunong magtimpi, nakatingin lang siya sa akin. Kung wala kang maayos na sasabihin, mauna na ako sa'yo, nilampasan niya ako, pero hinhila ko siya paharap sa akin. Ano bang gusto mo? Cut ang kota na ngayon kaya sabihin mo na kung ano pang gusto mong sabihin sa akin. Galit niyang sabi. Ikaw pa ang may ganang magalit, ikaw na nga ang nanloko, ikaw pa ang may ganang manambat, ngumiti siya. Oo, ako na ang nanloko. Ako na yung nakita mo sa video, ako na nakahiga sa kama kasama si Ellis, napapikit siya ng tinangka kung sampalin siya. Aminin ko na lang ang mga paratang mo sa akin, kasi hindi ka naman nakikinig sa akin. Total ipinatapon mo naman na kami ng anak mo. Huwag kang lalapit-lapit sa akin, once na nalaman mo ang totoo, tumalikod na siya at naglakad palayo. Bumalik na ako sa hospital at iniisip ang sinabi niya, nang biglang may pumasok, si Cindy. Lumapit at umupo sa mesa ko. Anong meron at ganyan ang itsura mo, hindi ko siya pinansin at nagtrabaho na lang. Lumapit siya at minasahe ang balikat ko, alam ko ang galawan niyang ito. Pinaharap niya ako sa kanya at inilapit ang mukha. Hindi mo deserve ang babaeng iyon, mas okay ako kaysa sa kanya, wanna try. Dinampyan niya ako ng halik sa labi, pero hindi ko siya hinahalikan at pinigilan ko siya. Hindi ka din deserving sa akin, tumayo ako iniwan siya sa loob, pumunta sa CR at naghilamos. Lumipas ang ilang araw nakasubaybay pa rin ako kay Camela, at habang tumatagal ay pasama ng pasama ang tingin ko sa kanya. Patuloy silang nagkikita ni Ellis. Kinuhanan ko sila ng picture, at sinend kay Lucy, zinong ko na din yung pera na inabot para malaman niya. Camela POV. Pabalik na ako sa unit na inuupahan ko, pero hindi ko inaasahan na nakalabas lahat ng gamit ko, at nakita ko si Lucy na nakatayo at nakatingin sa akin. Itong mga ito akin ta, ito. At lahat ng ito. Binilita ng mga asawa ko para sa iyo tama. Pero kasi yung pera na iyon ay sakin galing, kaya binabawi ko na, may sinenyasan siya at pinagkukuha ang mga gamit ko, wala siyang itira maski damit. Wag na wag kang makikipagkita kay Ellis, kung ayaw mong idamay ko ang pamilya niya, at pabagsakin ang kumpanya ni Ellis, naglakad na siya palayo, napabuga ako ng hangin nang makatanggap ako ng tawag mula kay mama. Hello ma, ang papa mo wala na, nanlambot ang tuhod ko sa sinabi ni mama. Mabilis akong pumunta sa bahay at naabutan kong malamig na si Papa. Tahimik akong umiiyak, kinuha na nila si Papa para bolsemuhin. Pinilit kong ako ang nag-ayos ng libingan ni Papa, maski buntis ako, sabi ni Mama isang araw lang nabantayan at ilibing na siya. Ayaw daw kasi ni Papa na iniiyakan siya, kaya nagdesisyon si Mama na isang araw lang. Bakit asan ang asawa mo? Tiningnan ko siya pero hindi ko mapigilan na tumulo ang luha ko. Wala na ho kami, nanlaki ang mata niya, alam kong hindi tama ito para sabihin, pero wala na akong masandigan pa, at si mama na lang ang meron sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa amin, pamilya mo kami, iyak na sabi ni mama, I'm sorry po, niyakap niya ako at doon na ako humagulhal, hindi ko na kaya ang bigat na nararamdaman ko. Lumipas ang araw ay inilibing na namin si Papa, hindi ko nakita na pumunta man lang si Christian kahit sumilip lang, tinulungan ko si Mama sa business niyang maliit na resto. Akala ko wala na akong makakapitan, pero kahit anong mangyari pala andyan pa rin ang magulang na aalalay sa'yo, maski ano pa ang nangyari. Isang buwan nang lumipas ay palakas ng palakas ang kainan ni Mama, masaya ako kahit papaano, ay kinakaya naming dalawa. Ma, ako na magde-deliver nito. Anak naman buntis ka, baka mapano ka. Ma-exercise ka yata, lalo na't 2 buwan na lang mangganganak na ako, lumapit si Mama at hinimas ang tiyan ko. Ang swerte natin kay baby, dahil sa kanya lumakas ang kainan, at lumalaki na din ang kainan natin, masaya namin hinimas ang tiyan ko. Mama mauna na po ako, para makabalik agad ako at matulungan kita, kasi mamaya dadagsain na naman tayo, lumawak ang ngiti ni Mama. Tama ka pero mag-ingat ka. Alalahanin mo buntis ka. Opo mama, kinuha ko na yung paper bag na may dalang pagkain, at naglakad na ako,
sa kabilang building lang naman iyon, tatawid ka lang tapos okay na. Regular customer na namin sila, at madami silang kumukuha ng ulam sa amin. Nagbabaon sila ng kanin tapos order sila ng ulam sa amin. Masaya akong naglalakad, habang hinihimas ang tiyan ko, excited na kasi akong makita ang anak ko, at makita siyang lumaki maski wala siyang ama. Patawid na ako nang makarinig ako ng malakas na busina, at nakita ko ang mabilis na sasakyan na papalapit sa akin, nakita ko na lang ang pagkain na tumilapon, habang ako bumagsak at unti-unti nang nawala ng malay. Christian POV. May emergency na tumawag sa amin, kaya naghintay kami sa labas, may 4 na ambulansya na magkakasunod, at mabilis na ipinasok ang mga pasyente. May isa pa sa likod, bilasan niyo buntis iyon, sigaw ng nurse, mabilis nilang kinuha, pero bago pa pumasok ay nag-slow motion nang makita ko na si Camela ang nakahiga na duguan. Kunin mo ang gown ko, sabi ko sa nurse, mabilis na binigay sa akin at sinuot. Pinuntahan ko si Camela at chinek ang pulse niya. Doc, need nating ilabas ang baby. Ilang buwan? Tanong niya. 7 months. Napakadelikado. Doc Christian, pag hindi nilabas ang baby mamatay ang pasyente, nanlaki ang mata ko. Yung baby, umiling yung kapwa doktor ko. No pulse ang baby. Napapikit ako at dinala na nila sa emergency room si Camela, pumasok ako sa room at tinignan sila. Inilabas na nila ang baby, at biglang nag-flatline si Camela, pinump nila ng pinump pero flatline pa rin. Ipinagilid ko ang isang doktor at ako na ang gumawa. Please, don't die, sigaw ko pero flatline pa rin. Hindi ako sumuko sa pagpapump, hanggang pinigilan na ako ng mga kako-doctors ko, hindi ko maiwasang manghina na flatline pa rin si Camela, napaupo na lang ako at biglang gumalaw ang. She's back. Tumayo ako at mabilis silang gumalaw. Lumipas ang oras ay inilabas na nila si Camela sa emergency room, tinawagan ko ang mama niya, at mabilis na pumunta dito. Si Camela, nasa loob po. Yung apo ko. Umiling ako. Yung apo ko. Malakas po ang pagkakabangga sa kanya para ikamatay ng baby, umiyak na siya. Hindi pwede. Kamamatay lang ng papa niya, tapos yun anak niya naman. Paano na lang ang anak ko, iyak niyang sabi, hindi ko alam na namatay na pala si Papa. Ikaw, pinatay mo ang anak mo. Pinatay mo siya. Kung hindi mo lang siya pinalayas hindi sana siya maghihirap ng ganito, wala kang puso. Ikaw lang ang minahal ng anak ko, ikaw lang ang pinagkatiwalaan ng anak ko, pero hindi ka nakikinig sa paliwanag niya. Anak mo yung pinagbubuntis niya. Anak mo yun. Pinagpapalo niya ako habang umiiyak. Hindi ko na kayang pigilan pa ang luha ko, kaya mabilis akong pumunta sa office at umiyak. May tinawagan ako para kumuha ng sample nung baby ni Camela, at kuhanin din ako ng sample, ito lang ang paraan para malaman ko ang totoo. Dinalaw ko si Camela sa kwarto niya, sakto na wala si mama. Nakatingin lang ako sa kanya, nang gumalaw siya at tumingin sa paligid niya. Sinipat niya ang tiyan niya, at napabalikwas siya ng bangon, tinignan niya ako. Anong ginagawa mo dito? Yung anak ko nasan? Umiwas ako ng tingin. I'm sorry but your baby is gone, kumunot ang noo niya. Anong the baby is gone? Kung hindi mo naalala, binangga ka ng isang van, dahil sa lakas ng impact tumilapon ka at hindi nakasurvive ang baby, tiningnan ko siya at nakatingin lang siya sa akin. Tinapos mo ang baby ko. Tinapos mo kasi hindi ka naniniwala na anak mo iyon, kaya nakakita ka ng paraan para tapusin ang anak ko, tumulo ang luha niya. Hindi ka naawa sa anak ko, sigaw niya. Anak mo iyon. Anak mo, sigaw niya at nagwala na siya, dumating si mama at nilapitan niya si Camela. Umalis ka dito. Pinagbabato niya ako ng unan at umalis ako, napapunas ako ng mata ko. Sir, heto na po ang result, kinuha ko at dumiretso ako sa office sa kanila. Huminga muna ako ng malalim at binuksan ang folder. 99.99%, napahilamos ako ng mukha, at pinagtatapon ko ang nasa mesa ko. Tumulo na ang luha ko, anak ko yung bata. Sa pagkadismaya ko lahat ng nasa mesa ko ay inihagis ko, nakarinig ako ng katok sa labas ng pintuan ko. Anak ko, humagulhol ako ng humagulhol ng iyak nang biglang bumukas ang pintuan, si Lucy at Ellis. Christian ano ta?
Nakaupo akong umiiyak at nakita kong may pinulot si Ellis na papel, yung result ng DNA. Positive. Sabi ni Ellis. Anak ko yung bata. Lumapit sa akin si Ellis at pinagsusuntok ako, hindi na ako nanlaban at tinanggap ko ang lahat ng suntok niya. Asan yung bata at ilalayo ko sa'yo? Sigaw niya, umiling ako. Wala na yung baby. Gulat sila sa narinig at yung pagkwe-kwelyo ni Ellis sa akin ay lumuwang. Si Camela nasan? Nasa kabilang kwarto. Mabilis na pumunta doon si Ellis, habang si Lucy ay dinamayan ako. Hindi ako nagtiwala, inuna ko ang selos ko at galit ko, imbes na pag-imbestigahan muna, niyakap ako ni Lucy. I'm sorry, nalaman ko lang kahapon, at ipinakita ni Ellis lahat ng pruweba na fake ang mga videos at pictures, kaya pumunta kami dito, pero late na ang dating namin, at hindi ko inaasahan na ganito na ang nangyari, paliwanag niya. I feel guilty too, kasi pinairal ko din ang galit ko, at hindi pinakinggan ang paliwanag ni Ellis tsaka ni Camela, umiyak na din siya. I finished my son Lucy. No, walang may gusto sa nangyari, sagot niya. Pero hindi siya maaksidentiko na natili siya sa poder ko, na sa huli ang pagsisisi at ngayon ko lang napatunayan iyon. Lumipas ang araw ay grabe pa rin ang galit sa akin ni Camela, nagpa-discharge na din siya kahit hindi pa siya stable, pero hinayaan ko na lang, nakikibalita na lang ako kay Lucy kung ano ang sinasabi ni Ellis sa kanya, kasi maski siya ay ayaw makita ni Camela. Wala na akong mukhang may haharap kay Camela, tama nga naman siya ako ang tumapos sa anak namin. I deserve to feel this guilt every day, may kumatok sa pintuan at pumasok si Lucy. Christian, she's moving out. Nagkaroon siya ng depression, at mas okay na umalis siya dito sa bansa, kaya tinulungan siya ni Ellis at ngayon ang flight nila. I think it's good na lumayo siya dito, she's having a lot heartache. Kamamatay lang ng papa niya, at namatay ang anak namin. Maski ako ay madedepress ako sa mga nangyayari. We're not meant to be, that's the reality. Camela POV. Ang hirap ng pinagdaanan ko nitong nakaraang buwan, hindi madali mag-move on, hindi madali makalimot sa sakit, hindi madaling magsimula muli, pero pinilit kong maging okay para kay mama. Pinilit kong may overcome ang mga nangyari sa akin. Lumipas ang 1 taon na kaya kong makalimot, nag-decide kami ni mama na bumalik sa Pinas, at ipagpatuloy ang business namin. Habang wala kami sa Pinas, si Ellis ang nagpatuloy sa kainan namin, at ang laki ng pinagbago, kasi naging restaurant na siya, at hindi na siya basta-bastang kainan. Pinalago lang naman ni Ellis, at malaki ang iniunlad ng kainan namin, okay naman na siguro yung malaking tulong na binigay sa amin ni Ellis. Hindi lang iyon ang ipinunta namin sa Pinas, kasi magpapatayo ako ng isa pang brand ng resto, habang nasa ibang bansa kami nag-aral ako at nagtrabaho, para pag-uwi namin sa Pinas ay may alam kami sa negosyo. Nakalapag na kami sa Pinas, sinalubong kami ni Ellis kasama si Lucy. Nginitian ko siya, alam ko sa ginawa niya noon ay dahil sa pagmamahal kay Ellis, at naiintindihan ko iyon. Ang laki ng pinagbago mo, mas lalo kang gumanda at sexy. Salamat, ikaw ilang buwan na? Tiningnan niya si Ellis. 3 months, sagot ni Lucy. So paano? Punta na tayo sa bagong bahay. Tumango kami at ngumiti, pinatayuan din kami ni Ellis ng bagong bahay gamit ang kita ng resto. Nakarating na kami sa bahay namin, at maganda, malawak at maaliwalas. Nagpa-deliver na lang kami ng pagkain, kasi wala nang oras para magluto. Nga pala Camela, may prospect na kaming lugar, para sa bago mong branch. Talaga, pwede na ba nating puntahan bukas? Anak, magpahinga ka naman, singit ni mama. Sabi ni Ellis. Oo nga naman, puro katrabaho. Baka abutan tayo ng tag-ulan, kasi kaya mas okay nang makapatayo tayo, bago pa ang tag-ulan season, sagot ko. Won't worry, sasabihin ko kay Christian, tumigil sa pagsalita si Lucy. Sa kanya yung lugar. Oo, hindi naman daw niya ginagamit, at binibente niya na. Ngumiti ako at tumango. Sige, kukunin ko. Kung maganda naman yung lokasyon, ngumiti si Lucy, tiningnan ko si Ellis na nakatingin ng alinlangan. Nagpahinga na si mama. At ako ay umupo sa labas at nag-isip, hindi talaga maiiwasan na magkikita kami ni Christian, lalo na't pinsan siya ni Lucy. Siya na naman ang iniisip mo.
Tumabi sa akin si Ellis. Hindi ko maiwasan, bumalik ako at hindi maiiwasan na magkita kami. So pag nagkita kayo anong mangyayari? Tanong niya, hindi ko alam. Maybe kamustahan. Or didmahan. Or ewan, sagot ko. Let me remind you, Christian Bustamante is a popular businessman now, nanlaki ang mata ko. Ano? Yes, simula nung nangyari noon, binenta niya ang hospital at nagpatayo siya ng kumpanya, and boom. Bago lang siya sa industriya sa business world, pero ang dami niyang pinatumba na kumpanya, at iyon ang nagpasikat sa kanya, paliwanag ni Ellis. Meron siyang tulad sa akin, at malakas ang export niya, balita ko nga magpapatayo din siya ng resto niya, pero nung nalaman na magpapatayo ka ay binawi niya. Sabi niya hotel na lang ang ipapatayo niya, tumungo ako. Mukhang nasa good terms kayo, ngumiti siya. Kung alam mo lang kung paano ko siya binugbog noon, hindi nga pumalag tapos nung umalis ka nagbago siya, kumunot ang noo ko. Nagbago? Oo nagbago, mas lumala siya, napapailing pang sabi ni Ellis. Taga-piyensa na lang niya ang pinsan niya, laging nakukulong dahil sa kalasingan, napabuga na lang ako ng hangin, buhay niya iyan kaya wala na ako doon. Nagpaalam na si Ellis, at ako naman ay magpapahinga na, pumikit na ako pero bakit ang mukha ni Christian ang rumirehistro? Ang aga kong nagising dahil sa mukha na iyon, ano nangyari at mukha nung lalaki ang nasa isip ko? Nagtimpla ako ng kape habang nakasimangot. Aga mo naman anak, kainis na utak mae. Umupo ako humigop ng kape. Bakit yung utak mo? Nagtitimpla siya ng kape niya. Ayaw tumigil kakaisip. Natawa siya. Anak kaya ka nga matutulog para tumigil ka sa kakaisip, hindi na ako nagsalita at nagkape na lang ako. Umupo sa sala at binuksan yung phone ko, nag-scroll pero tinamad ako kaya inan ko ang TV. Bungad sa akin yung mukha ni Christian. Ano ba? Sigaw ko, dali-daling pinuntahan ako ni mama. Bakit ka sumisigaw? Ayan o. Nilayasan ko na si mama at bumalik sa kwarto. Kainis na mukha, ayaw ako tigilan. Nagbabad na lang ako, at doon sa wakas hindi ko na siya naiisip at mga plano na lang ng resto ko ang iniisip ko. Nakapalit na ako at bumaba, meron na pala sila Lucy at Ellis. Nakatingin sila sa akin na parang may ibig sabihin. Bakit? Ang ikli ng damit mo. Sita ni Ellis. Damit lang yan, tera na nauna na ako at sumakay sa kotse, sumakay na din sila at tinuro kung saan kami pupunta. Nakarating na kami sa lugar, at nasa sasakyan pa lang ako ay nagustuhan ko na yung lugar, tamang-tama yung lokasyon. Bumaba na kami at tinitignan yung lugar, palinga-linga ako nang may makita akong familiar na mukha dito. Anong ginagawa niya dito? Camela sa tapat siya nagpapatayo ng hotel, tapos di ba sa kanya itong pagpapatayuan mo ng resto? Tiningnan ko yung tapat, at may malaking building na hindi pa tapos. Tara Camela, tingnan mo na yung lugar para mabili mo na yung place, maganda yung lugar, gusto ko talaga siya, at yung kaharap lang na building ang hindi ko gusto. Christian magkano ang bigay mo? Nagulat pa ako, yung amoy niya hindi siya nagpalit ng pabango. Hinarap ko si Christian na nakatingin sa akin ng walang ekspresyon sa mukha.